Mga kapatid, ito gusto ko lang i-share sa inyo. Baka lang may gusto makapakinig. Sa palagay ko ay maganda ito. Sa palagay ko lang. Again, opinion ko lang. No? Nakita ko kasi ito eh. Sabi ni Ben Bennett, marami sa atin ay tinuruan ng forgiveness. Ang pagpapatawad ay access sa Panginoong Jesucristo. So parang, yung Lord's Prayer, at patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Pero sinabi rin sa Mateo 10, verse 16, be wise as serpents and innocent as doves. Ibig sabihin, maging matalino, maging mapagmatsyag, maging mapanuri, dapat alam mo kung yung gumawa ng kasalanan sa iyo ay minamanipulate ka lang o pinaglalaroan ka lang. Kasi hindi lang sarili mo ang maapektuhan mo, kung hindi ibang tao rin. Be wise as serpents and innocent as doves. Hindi yan ganun kadali. Tuso ka, matalino ka, pero ako ang interpretation ko kung paano ko ina-apply sa sarili ko, I'm just trying to be truthful. Innocent. Innocent ka sa mga, alam mo yun, nagbibigay ka ng benefit of the doubt until you really know the truth. You're innocent as doves, pero tuso ka na kagaya ng mga serpent. So, yun ang turo ng Panginoon. Ibig niya sabihin ng innocent sa kasalanan. Ibig sabihin, in good faith. Kung ako ang tatanungin, paano ko siya i-interpret? Be in good faith. Kunwari, may nalaman ka, may ginawa yung tao, bigyan mo ng benefit of the doubt. Diba? And you can forgive. You can forgive them, but never forget. May learnings, may natutunan. Wise as serpents. Hindi yung nagpapaloko ka lang, hindi yung nagpapakamartir ka lang, hindi yung nagpapaano ka lang because you just want to forgive and you just want to forget. No, forgive, but do not forget. Be wise as serpent and innocent as doves. God bless you.